in or out. Two covenants, two kingdoms. Buti nga nakapagsimula tayo ng maaga, mga kapatid, at sa akin, 5:05 pa lang sa aking relo. May time pa tayo. Pero sana mas maganda kung talagang matutukan natin ng konti dahil dalawang bagay yung gusto nating tukuyin dito. Ano ba yung dalawang covenants sa end of days? We are living in the last sabbatical cycles. Sabi ng Bible natin, sa end of times, magiging visible yung two major kingdoms na lang eh. Kasi dalawang covenant yan. Yung covenant ng kaaway at yung covenant ni Yeshua. Okay, dalawang kingdoms din yung representasyon ng dalawang covenant na yun. Yan, two forms of, saan ka ba papanig? Saan ka ba makikiayon? Sa covenant ba ng kabunduhan ng mundo na to? O sa covenant ni Yeshua? Na kung saan, it's still about the earth, but it's a much more righteous and a much more polished type of kingdom. It's really up to you to choose, no? Kasi nga, wala namang pilitan dito. Pero yun nga, kailangan natin ma-distinguish between what is their kingdom, ano yung kingdom natin, ano yung kingdom nila. So, mga kapatid, ready na ba kayo? Yeah. Marami tayong pakakawalang mga truths. Yeah. Dito. Go. They're more than ready. The other side, that of the enemy, also wants to establish their kingdom here. True. And Yeshua is going to come and overcome the kingdom. Supersede it. Take possession of the earth rather than it's been long possessed by the enemy for so long now. Yeah. For 6,000 years. So, God is going to come back and supersede. Pero, make sure that alam mo pagdating niya kung nakanino ka. Nakanino covenant ka ba, kapatid? Kasi baka may mga characteristics yung kingdom ng kabila na hanggang ngayon ikaw, doon ka pa rin. Ayaw mong iwanan, ayaw mong talikuran, ayaw mong maniwala dito, natutuo pala to. Okay? Ano yung sinasabi ni Brother Dumont dati na covenant with the many? Some people, may mga spekulasyon. Di ko sinasabing yan kaagad yun, pero may clue na tayo kung ano yan, no? At ano ba yung pinapromise ng UN ngayon, ng United Nations? Di ba kontrolado nila yung sistema ng edukasyon natin at sa sistema ng politika ng mundo, including pharmaceuticals, kontrolado nila kasi the biggest, most elite people in the world today are in control of almost all aspects of life, including education and medical practice. The UNEP, or United Nations Environmental Program, was formed sometime in 1972 in Stockholm. No? It already morphed into several other names like Kyoto Protocols ba yun? Paris Accords. Pero yung pinaka-latest ko ngayon, no, 2024, it's called the Pact of the Future. 2024. So, maaari bang yun yung reconfirmation of the original covenant in 1972, 2024, may sinasabi si Nelson Walters na 2024 daw, yung start ng until 2030, so 7 years. Baka nga nag-start na yung, hindi pa naman great, pero nag-start na yung parang from Jacob's trouble ng many tribulations into the last 3.5 years. Of course, his calendar is a little bit different from Brother Dumont's assessment, no? But they do line up somewhat. Ano yun? It's a UNEP program that promises all this. Mga youth, can you pay attention? Ito yung tinuturo sa inyo sa kolehiyo, sa kahit dyan, sa elementary at high school. Napakaganda ng programa ng United Nations na huwag na ninyong ituro yung Bible nyo. Dito na lang tayo kasi na ito yung Bible na natin. Sabi sa mga eskwelahan. Ano ang kanyang sinasabi? Pinapromise nga ng UN na wala ng kahirapan. Sa year 2030 yan. Kasi 2024 Back to the Future, 2030 the agenda is, okay, let's eliminate poverty. Kaya daw ng tao yun. So, praise humans, praise man, not praise God. Or kung meron mo tayo praise the God, yung God na ilalagay nila doon. Sa ano?
na alam natin kung kaninong espiritu yung dragon. Kasi wala nang hunger. Ano tanong ko? Good health. Gusto ko kayong tanungin, mga kapatid. Wala kayo dyan. Na mangyayari yan. UN, tao yung gagawa. Sure kayo? Naniniwala yung mga kaklase ko tsaka yung ibang mga professor na kasama ko sa academia. Kaya daw ng UN yan. Really? Wow. Pero sa kasalukuyan, iba yung nangyayari, di ba? Instead na mawala na yung poverty, mas maraming depopulation due to poverty. Mas maraming hindi nakakakain ng 3 beses sa araw. Maski i-measure mo pa yung yung calorie intake for family ngayon habang may inflation pa at may nagbabadya yung war, di ba, sa Middle East. So, hindi makakain ng 3 beses sa araw. Ang ordinaryong Pilipino. Tapos yung nutrition. Diba yung nutritional value ng food mismo? Zero hunger? Not in the Philippines. I don't feel it here. Baka sa US lang yun. Sa kanila lang yun. So, even in the US, there's hunger happening. There's disorder. Good health and well-being. Ano yung sabihin niya? Good health and well-being kung papayag kayo na magtayo tayo ng Center for Disease Control in the Philippines. Ano yung Center for Disease Control na yun? Hindi na namin papayagan ng Pilipinas na gumawa ng sariling mga gamot dahil kami na yung mag-i-impose kung anong gamot. At ito ay sa rules ng elite. Dapat Pfizer lang at Moderna yung papasok. Yung sarili ninyong gamot na inimbento ni Dr. Quack na which doctor, kahit totoong doktor naman, di ba? Sasabihin ng mga panatiko na which doctor siya kasi Pinoy. Di ba? Parang ganun. Nakikita ninyo kung paano mag-operate si Satanas? Yung propaganda. Quality education? Sa university? Gusto nga nilang tanggalin yung ethics Sinasabi nga ni Principal Jason dyan na yung moral education is suffering because it's embedded in every subject sa STEM. But it's not, they're not learning good values. Number 5, gender equality. Yan pa yan. Okay. Number 5 is already a red flag. So, do you trust this? No. Gender equality. Ano ibig sabihin yan? I-welcome natin yung different sexualities. No. Including LGBTQ++, QX, XYZ, supercalifragilisticexpialidocious, whatever. The infinite number of sexualities, including like, I don't know what I am. I'm a space shuttle from outer space. Whatever. That's my sexuality. I don't even know who I am anymore. Wow. Right? What kind of monster am I going to become? If I know, ginawa lang nila yan at pinalawak pa nila yung gender ideology na yan at meron pa nga ako, I took that subject matter, di ba, in one of my, naka-document yan sa aking page, sa aking YouTube. If I know, isa lang naman ang ang patutunguhan yan, yung pagkawasak ng pamilya. Yung basic unit. At pag nawasak na yun, disorder. Pag may pandemic, disorder. Pag nagkagutog, disorder. Pag may war, disorder, and then what? Now that they've established disorder, papasok na yun yung mga nagdudunong-dunungan ng mga Diyos-Diyosan ng mundo, sabi, it's our rule now. Bono na namin. Silent na kayo. Religion na namin to. So, stop reading your Bible and submit to our religion and to our rule. Yun. Clean water sanitation. Mahirap yata yan sa Pilipinas. Diba? May corruption pa nga sa water. Affordable clean energy, district, and all that. Sustainable development in cities and communities. Ayoko ng climate justice. Peace, justice, and strong institutions. Whose definition of justice? Whose definition of justice? Ang justice nila ngayon yung don't listen to your parents and teachers. Reason now.
all the time. Wala man lang yung parang sometimes you can question because they're not justified. Pero if they're God-fearing, sabi ng Torah, if they're God-fearing, you better listen to them. Yeah. They know better. They're the ones. Pero yung justice na to, ano to? Justice yan kapag hindi ka na pinapalo ng magulang at hindi ka na sinusuway sa mga kamalian mo. Kasi nga, bawal na yun. Hindi ka na dapat pangaralan kasi global environment na tayo eh. So matuto ka, hindi sa parents mo, matuto ka sa Facebook, saka sa TikTok at sa social media. Yun na yung learning environment mo. Wala. Delikado. No more parents. Yeah. We don't need no education. Dangerous. We don't need no... Diba? So, kung ano man yung goal na pinupost nila sa kanilang website, kabaliktaran yung, nakita niyo ba yun? Kabaliktaran yung nangyayari. Distraction, hindi kaayusan yung nangyayari. Mismong bata. Yun yung SDG, Sustainable Development Goals. Meron pa nga isa eh, yung sa Vatican, yung zero carbon, net zero carbon. Kailan ba nangyari sa mundo na yun? Magkakaroon ng zero carbon yung buong mundo. Anong mangyayari sa Earth pag zero carbon? Hindi natutubo yung halaman, mamamatay na yung ecosystem dahil wala nang balance sa mga mga chemical composition saka sa air. Diba? Anyway, ito yung mga wisdom filled na mga solution nila para maabot daw natin yung goals nila. Number 1 solution. Patayin natin yung 200,000 cows sa Ireland. Hindi mo kakainin ha? Bakit? Pag kinain mo kasi pag kinusum mo yung lalabas, pag nagdumi ka, yung hininga mo, carbon dioxide pa rin yun. Bawal yun. Don't produce any more carbon dioxide. Consume ka. Patayin mo, sunugin mo na lang ng buhay para makontain yung kanilang carbon emission and methane. 200,000 cows a year. That's the proposal. But they do know that that's not gonna happen. Di ba? Kasi aalay yung mga farmer sa Ireland. Irish farmers. Eh. Paglalaban namin ang aming karapatan, siyempre, mangyayari ba yun? Well, these are international collusions. Ganito ang mangyayari talaga. Ito talaga yung senaryo. They will allow those farmers to produce yung cows anyway. I-allow pa rin sila, okay? Pero, dahil sinful sila sa bagong relihiyon na to, sinful na yung farmers kasi buka pa rin kayo ng buka ng carbon dioxide. Okay. Because of your sins, meron ka ng sin tax in the form of carbon taxation, carbon footprint. By the year 2030, those elites will have billions of dollars na sa kanilang dahil sa carbon taxation. Which is an international pollution that will allow businesses to still produce more and more. Kasi kumikita sila sa businesses. And also farmlands to produce more cows. Pero sa pagkakaalam ko, mga kapatid, ang mga cows na yan, nag-exist na sila sa mundo na to for thousands of years. Hindi naman nila ginunaw yung mundo dahil nag-exist si cow. Yeah. Ano nga yan eh, pagkain. Diba? Anong kasalanan niyan? Ba't mo pinag-iinitan yung cows? Ay, hindi pala ganun. Gusto mong kumita. Yeah, business. See, that's the trick eh. Yung, yung schemes and marunong sila gumawa ng mga ganong mga moves. That's not the moves. Yung schemes. Ang mga tao na secret, di mo kagad malalaman yung plano nila. Kasi pinaplano nila sa loob ng kadiliman yan eh. Nagpaplano na sila before ka makareact. Pagdating nun, wala ka nang masay kasi hindi mo alam yung plano na yun. Yun nga eh, you have to thank me pa nga later on kasi sinabi ko sa inyo eh. Diba? Antichrist culture. Ano to? Yung bank account mo, kapatid, na online banking mo. Delikado kasi may carbon footprint na yun. Naka-attach na yung carbon footprint. Ilalagay nila sa bank account mo sa cellphone. Ano ibig sabihin yun? Tracking device. Hindi lang yung tracking device na makukuha nila kung saan ka bumili ng Coke tsaka kanina, ng diaper kanina for your baby or saan ka bumili ng gasolina kanina kung sa Shell ba o sa Caltex. Hindi lang yun. So, alam nila yung buhay mo, saan ka nagsusuot, saan ka nagpupunta. Ano yung binibili mo? Anong brand ng ganito yung binibili mo ng damit? Louis Vuitton o ano?
Alam nila na mahilig ka sa sa Gucci. Dito kung mayaman ka, yung gano'n. Pati yung mga, sino yung crush mong artista, malalaman nila eh. Di ba? Recorded. Yan, no? Major bank links your life to carbon footprint. Ay, grabe. It's one way of controlling the way you spend, the way you transact. So, maaari nilang sabihin na umabot ka na sa limit ng carbon mo. Kasi carbon footprint yun di ba? Every transaction has like a carbon exchange na kasi kung bibili ka ng gasolina, consumption yun ng carbon so, ililimit ka nila. Hanggang dito lang yung pwede mong spend for the week. Control pala. Kasi limitado na Otherwise, you will sin against the environment. Pwede ba yun? Kasi, ang definition nila ng sin ng UN ngayon, hindi yung you're sinning against the Father, or you're breaking the commandments. No. Ang sin din, you're breaking our law, our fragile peace of mind. You're sinning against the environment for putting in more carbon dioxide into the atmosphere. Okay, very specific. Ito yung susunod yung LGBT. Ano mo naman kinalaman ng LGBT ngayon sa ito lang kaya ako sinasabi ito mga kapatid, ito kasi yung kingdom nila. Number 11 goal sa Earth Charter. Earth Charter yan Number 11 goal sa from gender equality and equity. Grabe. As prerequisite to sustainable development. So gender equality equals sustainable development. Kita mo yun? If I know yung sustainable development is magkaroon muna ng chaos o breakdown ng family as a unit, it will be destroyed and then we step in and create sustainable development. Yun And ensure universal access to education, healthcare, and economic opportunity. Kahit naman alam nila na yung LGBT ko estudyante, pumapasa pa rin sa akin, nakaka 1.5, 125. Hindi ko naman siya inaalis dahil LGBT siya. Hindi lang ako agree na to call him her, female. Hindi lang ako agree doon kasi may wala pa namang sogi Pero once na may sogi na, yun, problems of freedom yan, mga kapatid. Okay? Kasi part yun ng sustainable development. Diba? Wow. So, yun yung solutions nyo. Kill 200,000 cows, link your bank accounts to the carbon footprint, and promote gender equality. Wow. Palakpakan natin, ang galing ng solusyon ninyo. Genius! Yung mga katulad din na Yuval Harari sa World Economic Forum, yun yung papalakpakan nyo, di ba? Yung mga kabataan. If you know better, right? Listen to the proper voices, not the wrong ones. Amen. And environmentalism, according to Newsweek, is likened to a fundamentalist religion now. Kung di pa rin kayo maniwala, diniscuss na natin ito noon. Alam niyo ba na gusto nilang palitan yung ark ko natin doon? Yung kay Moses. Ayusin pa natin. Ang tawag dyan is yung Ark of Hope. Yeah. Tinadasalan niya, over circle, gawa na circle na, tapos earth, fire, wind, water, and spirit. Pagan symbolism. Sa loob niyan, meron kang mga temenos, mga paraphernalia for witchcraft, incantation, whatever, yun yung kabaliktaran nung content. Kasi yung content ko kasama yung Torah. Oo. Notice na, akala mo hindi siya religion, parang secular lang siya na political body, di ba? United Nations. Bakit pinapangga mo yung scripture? Ano ka? Saan makatuwid? Isa kang religion. That's right. Best. Diba? You're trying to, oppose Torah and the Bible. What are you? Kung di ba naman klaro, ano yun? Yung ginawa nito si Abramowitz. Ten Commandments yung kay Moses. Meron ka din 10 Commandments of the environment. You're breaking the 10 ecological laws. So, i-break ko rin siya. I-re-enact ko yung kasi hindi ka maniniwala kay Moses.
So meron kaming alternative kay Moses. Si Ala. Abramovich yun. Ala. Modern! Ano tayo? Nangongopya. If I know our enemy has no originality at all. That's right. Peke. So, mga estudyante dito, naniniwala pa ba kayo dyan? Naniniwala kayo sa UN? WHO? The new religion of climate change. So, ito naman yung sa atin. Yes. Nakita to ni Brother Dumun, itong na-break na ano na yan. Eh, yung kanila yan, yung atin yan, tapos yung, para yan kasi yung pinagbiyak na yan, yung Ten Commandments din natin. At sinabi ng Panginoon doon, no idolatry. Yes. The New developed 10 principles for climate repentance. Climate repentance, parang religion talaga, no? Wow. Hindi naman religion yung sa atin, di ba sa ating kaharian? Yeah. Okay, let's also call them an attempt for a kingdom. Pero it's really a religion kasi slavish ano to eh. Slave mentality to eh. Moral subservience yung mangyayari. Okay? Kasi kukontrolin nila yung spending eh. Oh, yan yung ano eh. Do no harm, look after. It might feel like all of these are very benign. But I'm quite sure that if you look further, look behind it, it's driven by very, very Even evil principles. Right. Yeah, one world religion. So the result is the entire world is on its knees today must submit to the religion, the taxation of gender, carbon footprint, LGBT, there's their inclusivity. Ang inclusivity lang naman sa scripture is there will be no more Jew or Gentile. There will be no more separatism between Jews and Gentiles. Jews and Gentiles are equally important now to the kingdom. Yung grafted in. No? Hindi nila inintindi yun. Yung inclusivity nila, accept all gender. Yun din tayo yung sabi ni Paul. Di ba, binimiskot si Paul. Tapos, di natin pinapakialaman. Dapat makialam na tayo dyan eh. Replace sovereignty through Center for Disease Control by Western Pharma, let WHO decide on this. Equal slavery. Worldly totalitarian governments usually use propaganda, religion, and destroy all oppositions first for the purpose of oneness of mind. Pag nag-agree sila na one religion na lang, so one mind, and then we can establish a world order. Diba na? So, sa akin naman, in reference to the work din nila Joel Richardson and somehow yung kay Jim Staley, no? Yung Mystery Babylon is something that is reference para sa atin, no? Sa Isaiah 21 and Revelation 18. It's this area, no? Tima Dida, which is this area, no? It's a desert by the sea and surrounded by 7 mountains. And the nuclear warhead from Shinar, from Iran, will come out. Tama-tama, Iran is in the news today, right? Will come out and destroy that area daw. At it has been forewarned in Isaiah 21. Sabi ng ibang teachers, this is Babylon the Great daw. Pero, maski na wala na yung religious center, kasi hindi lang naman Islam ang involved dyan, no? Pati yung iba pang mga religion that is linked to the worship of the crescent moon, the star, and by the way, the symbol of Semiramis in Mecca today does not represent all Muslims. We love the Muslim people. It's just that some of their leaders nag-ano sila dun sa covenant na kaaway nga. Pero collective yun. I'm talking about Babylon as a collective, ha? Hindi lang Muslims yung involved dun. Some other people who are actually worshiping yun nga, the male and female organ and the crescent moon and the star, which is and so if the threat is eliminated, even if it's a center for religion, the new economic political power will arise. Okay, so yan, walang idolatry sana. Yun nga yun eh, may idolatry noon sa Israel. Saan nila nakuha yan? Walang iba kundi sa Egypt. Ito yung sinasabi ni Brother Dumon. From the sun God worship, yan. Look heaven. Notice this, ito yung moon, crescent moon and the star. Yan. Yan si Isis. yung baby. Yung mother and child din yan eh. Actually, baka kinopya nila yan sa constellation, yun sa ano eh.
Pero may mother and child din sa Roman Church. Unfortunately, may symbolism na nag-aalay. No? Ito, no? Brother Dumon said, ito yung representasyon din siya, alternative yung tatlong cow nung nandun sa ni Moses, di ba? Nagalit ng Diyos dahil dun eh. May drawing pa sila sa sa rock. Representasyon ni Apis, Hathor, and Horus, ni Holy Trinity. This one, alternatively, yung names would be Isis, Osiris, and Horus. At Crescent Moon and the Star, meron din sa Vatican. So, Ginaganyan mo. alam ko pagod na kayo. Ano lang to, representasyon lang ng kingdom ng kaaway ito. Ito kasi yung symbolismo nila. So, come out of Babylon, when you come out of Babylon, alamin mo yung culture, alamin mo yung ways and means nila. Umalis ka na doon, kapatid. Tama. Learn to provide yourself a space, reflect, and then aralin mo yung culture ng kingdom talaga. Para totally mawala ka na doon. Ma-embrace mo na yung kingdom. Because there's no other God. Okay? I am the Lord of God, the Lord your God in heaven and above and earth. Jehovah says, remember mo, hindi rin yan. Okay, there's one thing na magagamit natin yung AI ngayon kasi gumagawa tayo ng music at mga libro using AI. Book-overs na. Okay lang yun. Pero pag ginawa mo ng ganito, yung AI mo, tapos sasabihin mo kay Rabbi, hindi namin kailangan ng preacher, siya naman pipreach na ibang usapan na yun. Ibang usapan na yun. Siyempre. Isang idolatry na yun. Okay. We have time like 30 minutes. Canaan before the Israel's conquest. Ang ganda ng mga maps, minsan ito yung time na nung land of Canaan pa siya before Joshua's conquest of the land. Diba? Ang dami mga stories linked to that yung 12 spies, dalawa lang yung naging faithful kay Moses, yung ganyan. No? Yan, pinasok nila yan at nagtagumpay sila. One by one, they were able to occupy the land. So, ang kingdom, mga kapatid, ay ang destiny niya talaga, hindi yung parang magiging disembodied na kerubin ka sa langit. Di ba, napakalabo pa nga eh. May Catholic friends, hindi naman nakaka-Catholic, pero naging parang, hindi rin yun yung tinuturo ng theology nila eh. Naging popular culture lang talaga ng mga Pilipino minsan na yan, yung lolo mo nasa langit na ngayon. Anong klaseng being siya? Nay, kung nasa langit siya, isa siyang anghel, may wings siya, pero disembodied. Ang labo nga eh. Paano siya nagkaroon ng wings kung disembodied siya? Kaluluwa lang siya, paano kang pakpak? Yun na naman, and other further complications, di ba? Yeah. Ang hirap tuloy. You're representing the Bible by saying that. Right. That's not even the destiny of man na tinuturo ng Bible mo. Aral ka na. Ganun yun eh. Tama. Ang sabi ng Bible mo, occupy. Yun. So, meron siyang kinalaman dyan. Behold, I have set the land before you. Go and possess the land. So, nagsusulat po ako ngayon, kapatid, ng isang libro. The title niya is Eretz. I already have 2 chapters. And it starts with this, with the covenant promise to Abraham. At malawak na, more than 2,300,000 square kilometers. The destiny of man has something to do with, establishing the kingdom, the millennial kingdom, and the 8th day, New Jerusalem. Pero yung millennial kingdom pretty much will fulfill this promise. Na ibibigay talaga sa mga sons ni Abraham yung more than 2 million square kilometers. Promise to Abraham. Part yan ng konsepto ng inheritance. Hindi ka pwede magkaroon ng kingdom na walang konsepto ng inheritance. That's the good news. The good news is don't limit it to going out there and destroying the earth in the process, no? It's not that. The good news is when Yeshua establishes His kingdom on earth and gives you the inheritance, which you really are there to enjoy. Kaya nga, yung libro ko sabi doon,
Ang Bible ba ay pinipreach niya yung idea na para mawala ka dito at hindi mo na ma-enjoy yung earthly life mo? Hindi, kabaliktaran. I came here pa nga eh. Sabi ng Panginoon, for you to enjoy the fruits of your labor, for you to have life Amen. more than ever. Abundant. Because my kingdom, I am the God of the living, Amen. not of destruction. Okay. Ito yung fictional na mapa na ginagamit ng propaganda ng mga pro-Hamas. Ito yun. Noong unang panahon, that was the land of Palestine. Oh no. Kailan nag-start to? Ako magpa-quiz ako ngayon, kailan nag-start to? 1940. No, yung Palestine Palestine was called Palestine by Emperor Hadrian sometime in the 2nd century. Mga 100 plus AD, ganun. Naiinis kasi siya sa mga Jew noon, si Hadrian. Roman Emperor siya. Yeah. Ayaw niya ng Sabbath, ayaw niya ng culture, so gusto niya siya yung masunod. So let's eject the Jews. Ang pangalan niyan, ng lugar na to, bago naging Syria, Palestina ni Hadrian, ang pangalan niya is Judea. Sabi ni Francisco Gilroy, ang ibig sabihin ng Judea is the land of the Jew. Kaya nga Judea eh. Amen. Pero, alam natin na even before that, historically, it's established that the northern and the southern kingdoms were composed of the 12 tribes of Israel. Yeah. It's even well documented because right now in Israel, they're even excavating the city of David. Tapos sasabihin ninyo na yung mga ano na yun, nagkataon lang kapatid, wala naman talagang political ties ang Jews sa Jerusalem. Maniwala tayo sa UN. UN ang magdidikta ng buhay ninyo eh. So by 2016, wala nang historical ties ang Israel sa Jerusalem. Since 2016. Ngayon, kung nangyari nga yung 2nd century, ibig bang sabihin ang history nag-start siya noong 2nd century? Paano yung 3000 BC, 1000 BC, hindi na siya history? Tama. Problem yun. Kasi may mga world leaders na inuuto kayo eh. Sabi nila, alam nyo si Jesus Christ ay hindi Jew, isa siyang Palestine. Lo. Palestinian. Patay tayo dyan. Ayun. Ganyan kung paano magpakalat ng propaganda ang mga news ngayon na nasusuhulan. Tama. Kaya nga, hindi pwedeng nasusuhulan ka. Kung nasusuhulan ka, ay sa kakalagad ni Satanas. Right. Sa alagad na kasinungalingan. That's right. Ayan daw. Tapos, 1947, nagkaroon ng partition plan ng UN at pumasok yung mga Jew. Diyan naman sila originally galing yung iba eh. So, nagkaroon tuloy ng partition plan. Ito yung Israel, tapos yung Jerusalem, okay na sana sa mga Jew yan eh. Kaya nang nag-launch pa sila ng war against the incoming Jew. Natalo sila, so they lost territory. In effect. Gusto nilang iwala. Talaga, yun ang purpose nila. Ayun, maliit ng maliit. Hanggang ganito na lang, gasa na lang sa kanyang maliit na portion. Kawawa naman sila, mga original inhabitants. Sandali lang, baka hindi nyo alam yung history. Yun nga yun eh. So, hindi ko minamaliit ang mga Palestinians. Gusto ko silang mabuhay with peace, prosperity, and enjoy alongside ng mga Jewish communities yung dating mga ng labor nila. Kasi alam niyo ba na ine-employ din sila ng mainland. Tama. More than 1 million of them. May nagsalita doon sa parliament eh, sa EU. Gusto niyang mawala ng Israel? Paano yung trabaho ng maraming Palestinian? Yun nga, yun eh. Hindi kayo balanse mag-isip. Tama. So, what Israel are we fighting for here? We're fighting for the remnant of Israel. That's the mandate. Yeah. For this, even this portion should be Israel. Pero yung inhabitants nito, kaya multicultural tayo at inclusive, sila din ay create ng Panginoon yung mga tao dyan eh. So, Yeah. i-graft din mo sila, hindi mo sila papasalangin. Tama. Yun yun eh. Running Ano ko lang po battery. ah. Dito. Yung ko lang Toto, yun. Meron ka?
Hindi na-anticipate. La, 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 la. Meron ako nilagay na extension niya. Ayun ah. Nag-umaabot naman ako. Abat. Yan, nasubukan ko na dati yun. Ilang minutes pa ba tayo? Mag-ayos na ako ng pagkain. Ano, may oras pa naman. So, yun po, kunting ano lang, reflection on those things. So, yung kabilang kingdom ay nagpapakalat din ng ilang mga misinformation and propaganda para hindi nyo malaman yung totoong mandato ng Panginoon dyan sa that na yan. Ika nga. May extension ka? May abot na ako eh. Abot na ako dito. So, if you can lend me some more time, I'll explain further dito kung anong nangyayari talaga, no? So, the promise in the mandate on the land, according to Genesis, here, is this stretch of land from River Nile to Euphrates. If you take on the maximum view, it will be, according to Israel My Travel, 2,387,000 square kilometers of land. Kasi laki ng, a little bit bigger than New York yata, or parang Kazakhstan yata. Ano? Meron din naman yung mga Muslim countries who are calling for the total destruction and annihilation of Israel and the Jews. Yun, Erdogan calls for Israel's destruction, ng Turkey, and ang isa pa dyan yung Iran. Is calling for, kasi naniniwala nga sila doon sa propaganda ng that is, once upon a time, it's Palestine. Or from other reason, other than that, siguro dahil, well, ayaw nila ng pamamalakad ng mga Jew or yung paniniwala. Pwedeng religious war din siya. So, spiritual warfare. So, mga kapatid, ito na lang siguro, no? Kasi, malapit na rin mag-time. Kung yun yung kanila, ano naman yung sa atin? What will be the earth like in the millennial kingdom? Over and over again, binibring up ko to eh. Kasi doon sa aking book, sinasabi ko rin doon, hina-highlight ko talaga yung Eretz, yung land. Kasi nawalan ng magandang reputation eh. Katulad ko, halimbawa, pag ako ay nagsasalita tungkol sa Biblia at sa kina-question ako ng mga scholars, no? Confused ka na ngayon, kapatid, kasi puro Bible ka na eh, yung ganun. Confused, ano ba yung mga paratang? Napaka-dismissive eh. Parang, hindi ka na scholar, hindi ka na totoong scholar, kasi hindi, napaka-uncool eh. Parang, alam niyo yung salita ng lame sa L-A-M-E? The Bible is such ganun, no? Bakit ganun ang perspective ng marami? Kasi nga, yung ini-istorya natin sa kanila noon, maling point of view yun. Magiging kerubin ka sa langit, magtatambol ka sa ulap, at magta 24 hours worship service ka doon. Nonsense, di ba? Paano hindi ka tatawagin na ganun? So, gusto pa nilang mapunta sa impyerno ngayon dahil, yan, nandun si Madonna at si Michael Jackson. Mas entertaining, mas maganda pa. So, yun nga eh. Kasi nga, hindi niyo pa alam what's in store for you. What's in store for you is you will have life. Even more life than what you have now. Ngayon pa nga lang, kapag ginawa mo daw yung seek first the kingdom of God, meron ka ng gantimpala ka agad eh.
Dito pa lang meron na, ano pa kaya doon sa papasok na millennial kingdom? Even more. Kakain ka ba ng marami doon? Yes. Meron bang agriculture doon? Yes. May mga isda? Yes. May architecture? Yes. Meron mga, kung ano yung trabaho dito? Yes. Pwedeng mangaral? Yes. Maging trabaho pa rin yun kasi 1,000 years yun. Okay? So what will be the earth be like in the millennial kingdom? Maraming mga basic na doon, na tinuturo ang Old Testament. Mostly sa Old Testament. Pero ito lang yung basic, partial list lang yan. Yung magiging kabuuan yan, mababasa mo na sa libro ko. Later po. Ano yung mangyayari sa Millennial Kingdom? Nakabase rin yun sa ibang mga preaching, halimbawa kay Joel Richardson, meron siyang preaching na the untold story of the triumphant return of Jesus on earth. It's a relatively untold story because the story is something unheard of by many denominations, and they don't even try to preach it like how the Bible says it is. Kaya nga, hindi magandang reputasyon na yun. At parang lumalabas na hindi tayo studios ng scripture, pag hindi natin kino-quote from the right material at hindi natin tinuturo the right perspective, na ang kingdom, meron palang erects non-component siya. Meron pala siyang component ng possession of the land. Okay? At nakita natin kanina, may hierarchy, may protocol, may organisasyon, may Torah, may constitution siya. Hindi po siya democracy. Sorry, hindi siya democracy. Yung iba naman sa atin, binabaon natin yung democratic attitude natin from our previous churches and communities, and we bring it here. Yun nga lang parang, anong tawag doon? Culture shock kasi, nabasa ko doon, bakit ganun yung kay Moses? Ba't si Moses yung na-culture shock tuloy? Kasi nga, kailangan ng matinding training bago ka maging leader ng yung tribes. Ang tindi ng training. Kaya nga may Torah, may Torah observance. Kaya nga may level up. Parang nakuha rin na Plato dati yan, kasi hindi ka pwede maging philosopher kings pag you don't reach the age of 30 and not having learned, or 50 even, or not having learned those skills sa astronomy and geometry, parang ganun din dito eh. Hanggat wala ka pang tamang hindi ka pa naging olive tree, how can you even lead the people? So matindi yung training doon. Pero, that's one part of it. The other part of it is the enjoyment of physical life and health on earth. And life forevermore. Diba? Kasi nga, He will rule over the earth. He will rule the world from Jerusalem. Sinabi rin sa Isaiah, the law will come forth from Zion. Yes. The highway of holiness will lead to Jerusalem, and the unrighteous people are not going to walk the highway to holiness. Ito na yung totoong worldwide peace. Hindi ito yung UN na version ng peace na artificial naman. Manandali yun lang. Ito yung peace on earth. Only God, not human beings, can establish total peace of the entire earth. Yung mga tao na nagsasabi na kaya natin bilang tao mag-establish ng peace, nagtutulong-tulungan yun na parang mga Diyos. Kasi gusto nila sila yung ma-worship. That's right. No, only God can do that. The king will be a shepherd among us, among His people, the nations. Peace will exist even among the animals. The lions will lie down with lambs. Peace between animals and mankind. Ano pa? Earth filled with the knowledge of God. Never yung kabuuan na ng Jeremiah 31:31. One day, they will no longer say, know the Lord, because they will know me. And this is the new covenant. I shall write the law in the hearts of men. The law will come forth from Zion. I shall write the law in the hearts of men.
Ang isang yung paborito natin dito is yung vegetation will flourish. Hindi na mahirap magtanim sa backyard natin kasi napaka-fertile na ng land. To the extent na baka maghagis ka lang dyan ng buto, tubo na yan. Kasi napaka-fertile na eh. Nawala na yung parang masamang ano ng land. Acids. Yung acidity, mag-normalize na. Wala na rin. Hindi na kailangan ng isang supermarket. Pinukuhin ka doon sa super mahal na bananas. 500 pesos. Anyway, believers will enjoy long lives. I would presume that not everyone will be raised incorruptible, but some will still enjoy long lives. Happy are those who will be raised incorruptible. And then the next one, suffering will cease. Matitigil na yung suffering ng mga believers. Are we suffering now? Definitely, we're suffering now. Among the many kinds of suffering that we're suffering is being misunderstood by our own families. Believe it or not. Ako lang yata, tsaka yung mother ko, medyo naniniwala sa akin, sa mga sinasabi ko. Otherwise, not too many are proud of what, except that kung medyo biblical inclined din yung family ko, sasabihin niya, tama yung ginagawa mo, anak. Minsan may doubts na ako sa sarili ko. Sa totoo lang. Dahil hindi ko naman talaga dinadoubt yung sarili ko kasi mas kilala ko ang sarili ko kaysa sa ibang tao, syempre. Alam ko kung ano yung kakayahan ko. Sinasabi ko lang is, para kang si Yeshua, para kang si Noah. Pwede ko kang i-claim na mas marami akong haters kaysa sa friends. Sa kasalukuyan. Ganoon lang naman talaga. Okay lang yun kasi naalala ninyo yung pelikula ng The Gospel of John. Tapos si Yeshua, sabi ni Yeshua, natupad na yung nasa Isaiah tungkol sa Mashiach at dumating na siya. Binato siya lang mga Pariseo to. Tinulak palabas ng templo. Hindi ko naman sinasabi na tayo yun at mapersecute. Pero nararamdaman natin yung tremendous na yung hatred talaga ng mundo against what you're standing up for. I can feel I have no right to complain. Sabi nila, Pastor Pet, ituloy mo lang yung ginagawa mo, brother. Just stand up for the kingdom. And doon ka mabibless. Huwag mo nang pakinggan yung mga alingaw mo sa paligid. You can't help it naman. May mga alingaw mo talagang it bothers you eh. You cannot help but be bothered by the voices. No? Dami kasi yan eh. Multiplicities, iba-iba. Kahit yung ka-church mo na, ipang-tweet ka pa din. For some reason. Yun nga, yung diba? Yung kay David. Imagine, David was the king. And she was hated by her, one of the daughters. Yung king. So, yun nga, you cannot please everybody. In my case, siguro, yes, you cannot please everybody. And not everybody, yung kukunti pa nga yung friends mo doon sa everybody na yun. Pamibilang pa nga, yun ang dali yun. Pero, do you need many friends? 12 lang naman yung disciples ni Yeshua eh. Hindi 100, hindi 12,000. Hindi po konti. Hindi naman nagreklamo si Elijah doon nung sinabi ng Diyos na yun sa 30,000, 7,000 lang yung susunod sa'yo or something like that, no? Or si, konti lang eh. Ngayon, kung gugunawin ng Diyos sa kanyang wrath, na hopefully, mangyari nga yun, after na ng catching up, no? Yung wrath niya, tapos ipupour niya yung balls of wrath niya dito, tapos 2/3 ng kung 2/3 yung mawasak talaga. Hindi ko naman sinasabing destructive yung ating preaching or anything. Pero if He is in His right position to do that, He's the judge. No? He's going to judge the earth. And if He says 2/3 is going to go, it's going to go. Yeah. There's nothing we can do about it. Control niya yan. Sometimes all this pain and suffering
are self-inflicted. Hindi kasi tayo nakinig. Hindi kasi tayo sumunod. Dinisrespect natin yung leaders. Dinisrespect natin yung Panginoon. As small as not doing what His work is. You know? As small as ignoring what He wants you to do. You come and go as you please, but how about the talents that you can invest so that the kingdom will grow? Yun. Pero yun nga, hindi naman tayo lahat pare-parehas. Sabi ni tatay kanina, hindi ka makapagturo dito, gawin mo sa kaparaanan na kaya mong gawin. I'm sure ako discover we'll pray for you. Amen. So that you will discover what your talent is. And like me, I have some talents, but I don't have some of your talents. A lot of people hate what I'm doing, I don't know. Okay na yun. Okay na sa akin, naniniwala yung mga men dito. Okay na. After this, we can all sit down there and have dinner and Fellowship. Hindi na siguro muna kasi yung kidney. Fellowship. Walang fellowship. Dinner. Ito ka motor, ito ka Yeah. kingdom. But I'm quite excited doon sa magiging trabaho natin sa Video Elementary School. So, purihin ang Panginoon doon. Starting Friday na, no? Next week. Ay, Sa Friday next pa week. naman. At alam niyo mga kapatid, ayoko sanang magyabang or anything doon. Kasi kung may klase ako nung Friday, pagpapaliban ko talaga yun in favor of 1 o'clock. Wow, grabe na yan. Kasi hindi ko pa alam yung schedule ko. Mag-start pa lang yung semester. Walang Monday. Adonai will grant it. Buti na lang sa PUP kasi okay lang, medyo flexible kasi pag adjustment period yung unang week eh. So habang nag-a-adjust sila, nandito naman ako. So antayin ko yung final schedule and then we can work our schedule for the whole sem. Ganun, no? Hindi ako absent ha, may mga nanonood siguro dito. Hindi ko sasadyain na absent ka ng araw na yun, napaka-irresponsible, no? No, what I'm saying is may gagawin ng Panginoon para umayos yung schedule ko. Hindi nila ako bigyan ng Friday afternoon. Amen. I pray and I declare in the name of Yeshua. So your heart has to be aligned with the purposes of God in your life. Amen. And from there, it will blossom, like a garden. It will grow like a tree. And what takes time, so nurture it. I'm very, very glad that I found God and He gave me a position to give me the chance to speak about His Word and to stand up for His kingdom and to make music. I'm very, very thankful despite yung marami sinasabi ng mga tao. Despite that. And people come and go. I create new friends. When sabi ko nga, if you start teaching like this, there are certain mga pintuan na nagko-close kasi ayaw nila. Pero may mga bagong pintuan na nagko-close. Yeah, that's true. Gandang metaphor. Pero sana parang pag na-feel nyo na, matutuwa kayo pag na-experience nyo na. Yeah. Baka hindi nyo pa naintindihan yung meaning nun, pero papadama daw ng Panginoon yun. At yung mga bagong opportunities na mag-open, mas maganda kaysa dun sa mga Yeah, nagsara. better Mga than opportunity. So you pray for me mga kapatid na I will still be inspired and I will continue my work and I'm pursuing the work we are doing here with Pastor Alvin, Brother Ike, and Sister Florence, no? And with everything, mag-continue siya at mag-grow up. Amen. So be it. So be it. So, and those sins of the world, yung mga unbelievers, Isaiah 66, sa Millennial Kingdom, kaya naniniwala tayo na meron pa rin templo doon. No?